For today's video, may ginawa po tayo na DC MTS. Ayan. Tapos may ginawa tayong art, no? Gamit yung mga electrical component po natin, no? So, itong topic natin is all about solar, no? Ayan. So, kapag maulan po talaga is lumulungkot po si battery, no? Kasi mahina yung charging. Ayan, so si Tag-Araw naman dahil gustong-gusto ng solar yung Tag-Araw dahil mas maliwanag kaya siya laging happy. Pero paano ba tayo naghahanda kapag dumarating na yung tag-ulan? So kaya po ako gumawa ng MTS, no? Para mapakita ko po sa inyo na kung paano po siya natin ginagamit, no? So applicable po to para sa lahat ng naka-pure off-grid. So ito po yung aking power bank, no. So napakaliit lang po ng aking power bank. Ang battery ko po is 55 ampere hour para sa light connection ko, no. Ayan, tapos yung dalawa ko naman na battery na 55 ampere hour is pang CO po natin, outlet connection po natin para sa mga 220 po natin na gamit. Tapos meron po tayong LBD. Ayan, so sa gel type dapat po talaga kung ayaw po nating masira yung ating battery, hanggang 50% lang po dapat yun ma-consumption po natin sa kanya para wag pong ma-over-discharge. Kasi in over-discharge, yun po yung dahilan kung bakit nasisira yung ating battery. So yung ating light connection, ayan, magka-cut off po to sa 11.9. So ngayon, kapag nag-cut off po siya, is automatically mag-off po lahat ng ilaw po natin. So yun po yung kailangan natin gawin upang wag masira yung ating battery. So example guys, no? So kapag mahulan nga po, halimbawa po nagkaroon po ng habagat na medyo matagal. So yung pinakamahaba nating habagat is 11 days, no? Sa pagsapit po ng August. So ngayon, halimbawa, mamit po natin si 11.9. Gamit po tayo ng DC na electric fan. Ayan, 12.0 po, no? Tapos, itodo po natin. Ayun, nag-off po siya. Ayan, so namatay po yung ating mga ilaw, no? So, example, talagang tuloy-tuloy na tag-ulan. So, bababa yung efficiency ng harvest hanggang mamit po natin yung percentage na 50% ng ating lead acid or gel type batteries. So, ngayon naman is buksan po natin si MTS. Ayan. So, may laman po kasi sa loob yan, mga ka-solar. Ayan. So, binuksan ko na po yung takip ng ating MTS, no? So, si Boy Longley. Kasi nag-cut off po siya. So, pagka-cut off na po ng 11.9, status charge po ng ating battery is 12.4. So, ganito ko po siya sinet up para hindi ko ma-overdrain yung aking battery para wag pong masira. So ngayon naman is magsusupply po tayo ng ilaw. So ang kailangan lang po natin gawin dyan. So ito po yung kauna-unahan siguro na DCMTS, no? Sa vlog sa YouTube po, no? Ayan. So kailangan lang po muna natin gawin is off po natin tong ating connection ng ating light connection, no? So hindi po natin tong gagamitin tong battery na to. Ang gagamitin po natin is yun sa appliances connection po natin, yun sa CO natin. Kasi naman guys, kapag maulan, is syempre sa gabi hindi na po kami nag-electric fan kasi malamig naman po. So hindi na bubugbog po yung ating pang appliances connection. So status charge niya is 12.5. So halimbawa po is off po natin to, no? Tapos gamitin po natin tong battery na to, yung sa ating pang CO, tapos gamitin natin siya as a backup power ng ating light. Ayan. Ayan, so magkakaroon po siya dito, no? So, pansinin nyo po kung anong reading ng ating pang CO. Yun rin yung reading ng ating appliance at ilaw connection po natin, no? So, naka-bypass na po siya dito, no? So, hindi na po siya makukuha na ng panload kasi ito na po yung gagamitin po natin. So, yan po yung purpose ko kung bakit dalawa po yung aking solar setup para pag during dumating yung habagat is para lang po tayong Boy Scouts always ready, no? So ngayon, supply na po natin. Ayan. Gawin lang po natin tong 0, no? Ayan. Ayan. So meron na tayong ilaw. At the same time, meron na rin tayong electric fan, no? So during lang naman po ito ng masamang panahon
habagat season para nakaredy po tayo just in case na talagang tuloy-tuloy po yung pag-ulan. So gagawan ko po to ng actual. So maghihintay po tayo ng bagyo at habagat. And then tignan po natin kung ilang araw po itatagal nung 55 ampere hour na battery para sa ating light connection. So pag hindi niya na po kinaya is manghihiram na po tayo kay tawag nito kay appliances po natin, yung sa CO po natin. Doon po tayo manghihiram ng system.